Isa pong maulan at sa lahat po, hayaan po ninyong magpakilala. Ako po si Hannah De Terra Pabalan, isa pong youth advocate, student leader, public servant at ngayon po SK Chairperson Aspirant na ng Barangay Kalawaan. At proud po akong introduce sa inyo yung bumubuo po ng aming grupo. Rafaela Tibor po, aspirant SK Kagawad, nakasalukuyan nag-aaral sa National Teachers College na kinukuhang kurso ay Bachelor of Science in Psychology. And under my committee is Disaster Risk Reduction and Resiliency. Hello sa inyong lahat. Ako si Ethan Russell Q. Cadelinia, kasalukuyang nag-aaral sa Rizal Technological University, Pasig Campus. Kinukuha ko ang kursong Computer Engineering ngayon. Nandito ako upang patunayan na mga kabataang mahilig sa teknolohiya ay mayroong mararating at isusulong natin ang mga programa kung saan papapatunayan natin na ang teknolohiya ay makakatulong sa atin at ang modernong proseso para sa ating barangay ay mailunsad din. Hello po everyone, ako si Jacqueline Reyes Trastepona from Dangpa, Kalawaan, and kasalukuyang nag-aaral sa Pateros Technological College and kumukuha ng kursong Certificates of Hotel, Restaurant, and Management. Nakapokus po ako and papakinggan po natin ang boses ng mga kabataang kinabibilangan ko sa persons with different disabilities. Ako po si Franz Marie G. Hadja, SK aspirant ng Barangay Kalawaan. Kinukuha ko po ang kursong BS Criminology at nire-representa ko po ang mga atletang kabataan ng Kalawaan. Ako po si Fayla Baleros, isang SK aspiring kagawad mula sa ISMAR, kasulukuyang nag-aaral sa Rizal Technological University, Pasig Campus, sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. And pinagpo-focus po ako sa advokasiyang pangkalusugan sa mental health ng mga kabataan sa Kalawaan. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Amy Otiokson mula sa Resettlement Kalawaan at kasalukuyang nag-aaral sa National Teachers College sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. At ako po I was designated to focus on reproductive health, kung paano po ito papahalagahan, lalo na po sa mga kabataang Kalawenyas na dapat po sila yung pinag-focus dito dahil kami po yung makabagong henerasyon na ayun po, sorry. Tapos po, nakafocus din po ako sa gender and development. Hi. Fourth year college student pala sa taking Bachelor of Arts in Economics sa University of Santo Tomas. And we also have one kagawad pa. Unfortunately, kailangan niya nang umalis sa work. Jedrick Enriquez, ang focus niya ay youth empowerment sa livelihood. Ayan, so kamusta yung naging filing ninyo? Ako personally, I've waited for this few years ago pa eh. Kaya nung nag-file ako ng COC, talagang punong-puno ng conviction nakabase sa prinsipyo ko. And I'm very grateful for my SK Kagawads kasi still nandito pa rin sila. Sinamahan pa rin nila ako hanggang filing na naniniwala at nagtitiwala pa rin sila sa akin sa kabila po ng kakulangan namin sa political machinery kasi just so you know po, independent party kami. Ayun po, talagang it's been quite a journey so far, and after all the work po and after all the sleepless nights of struggle and sacrifice, here we are now, SK candidates na po. Can you share to us your leadership experiences or backgrounds? Ako po, yung personal experiences ko sa pagbo-voluntaryo, yung talaga pong nag-hone sa pamumuno ko sa mga kabataan. Naging little volunteer po ako at the age of 12 years old po sa iba't ibang probinsya, yung mga rural poor communities po. And ngayon, youth leader po ako sa slums o yung urban poor communities. Sa murang edad po, talagang nasubok yung kakayahan kong maglingkod sa kapwa. And dahil po dito, nakita ko po yung kung ano ba talaga yung sitwasyon ng mga nasa laylayan ng lipunan. And ito yung naging reason ko para mas lalo silang mahalin at pagtuunan ng pansin. Ako po ay isang active member ng Boy Scouts of the Philippines Pasig Council. Kasama ko po sila sa serbisyo publiko. Isa rin po akong Pasig City Civil Society Organization graduate. And kamakailan lang po ay
nagbigyan po ako ng parangal yung Gawad Di Masalang for being the top notcher sa batch 2 and Gawad Praxis dahil po sa mga makabuluhang programa po na naibaba ng organisasyon namin sa komunidad. Ako rin po ang founding president ng Advocates for Youth and Community at nabigyan po kami ng parangal, ng recognition ng lokal na pamahalaan. Itong nakaraan lang din po, na-awardan po ako bilang Outstanding Pasigenyo Awardee for Youth Leadership nang dahil din po sa utak at tulong po ng mga kasama ko. Ngayon po, kasalukuyan akong co-head ng Catalyst Committee in Community Development sa University of Santo Tomas Artlets Economic Society. Ma'am, I'd like to ask, earlier you mentioned that your focus is mental health. Yes. So we all know that mental health or the mental disorders are very rampant nowadays, especially to the youth. So how, in what way will you be able to help your co-barangays regarding this one? As a youth po, nakikita ko naman po and based on my experience din po, karamihan po talaga sa nagkakaroon ng mental health or unstable mental health is kabataan. Dahil base po sa nakikita ko sa lugar namin, hindi po yun masyadong napopokusan ng mga nasa itaas po. Kaya ayun po, bilang isa po, ako po at kasama yung grupo ko, gagawin po namin yung lahat or aabutin po namin yung lahat para magawan ng paraan or solusyon yung mga problema about dito. We will see to it po na magkakaroon kami ng mga mental health counseling. Magkocontact po kami ng mga companies po na makakatulong sa amin na hindi naman po ganun kasi kalakihan yung budget. We will make sure po na may magagawa po kami para sa mga ganun po, sa kabataan na may unstable mental health. So, mensahe po ninyo para sa mga taga-barangay Calawag. Calawen Youth, ito na yung oras para bigyan nating kabuluhan at direksyon yung isang malinaw na imahe ng pagbabago na nais nating makamit para sa ating barangay. Huwag na nating sayangin yung pagkakataon para magluklok tayo ng isang leader na magtataguyod ng mga youth-led initiatives sa ating lugar na yung makapagbababa ng mga makakabataang advokasya. Sabi ko nga, mag-background check tayo. Alamin natin, kilalanin natin sila kung sino ba sila, ano ba yung ginagawa nila bago sila maging kandidato. Siyasatin, pagkatapos doon, saka natin piliin. Hingin natin yung resibo ng mga achievements nila. Ito na yung panahon na dapat pumili tayo ng may konkretong plano. Yung babaeng leader na marunong magsulat ng mga resolutions, yung may knowledge sa pag-draft and pag-sew ng SK budget, higit sa lahat yung marunong gumawa ng mga crucial project proposals kasi yun yung napaka-importante. At lagi ko ang sinasabi na hindi training ground yung SK. Kailangan 100% kang prepared kapag papasukin mo ito. Sa mga nanonood, na kung meron mga kabataang Calaweños ngayon, pangarapin na natin, ngayon pa lang, na yung SK Kalawaan, kakaroon ng malaking revival. Nababawi tayo, makikilala tayo sa buong Pasig bilang isang konsehong pinamumunuan ng mga mahuhusay, matatalino, matatapat, may kredibilidad at may integridad na mga SK officials. Salamat. Thank you so much. Thank you po.